Inaresto sa Cotabato City ang 4 pang sospek sa pambobomba sa Davao City. Nakita pa sa bahay ng isa sa kanila ang isang bomba. Nakatutok si Cedric Castillo, exclusive. Sa videong ito na ibinigay sa GMA News, makikita ang naka-bomb suit na si PO3 Reynaldo Bayal ng Cotabato City Bomb Squad. Nilapitan niya ang isang itim na bag na may lamang improvised explosive device. Dala niya ang kabling gagamitin para hilahin ang bomba palabas ng bahay kung saan ito natagpuan mag-aalas 7 kagabi. Atras tayo, atras. Pagkahila sa IED, kinabitan ito ng disruptor na siyang pinaputok para madisarmahan ang bomba. Bahagyang nabulabog ang komunidad dahil sa operasyon ng bomb squad na sinabayan ng raid ng CIDG ARMM. Isang 81mm mortar round at mga pyesa ng cellphone na magsisilbisa ng detonator ang narecover. Kaninang umaga, binalikan ng bomb squad ang bahay na pag-aari ng pamilya ni Mohammad Chenikandili, isa sa 4 na arestado kahapon ng madaling araw. Sila ang ikalawang batch ng mga sospek sa pagpapasabog sa Davao City noong September 2. Since nasa loob ito ng bahay, mas malaking damage ang mangyayari. Pagsapataran kami, nag-apply kami ng rigging procedure. Inan namin siya, hinuk namin yung items, hinila namin palabas. Nagpapasalamat ang nakakita sa bomba dahil walang nasaktan. Nasa Davao City ang may-ari ng bahay para sa anak niyang inaresto ng mga otoridad. Itinanggi niyang may kinalaman ang 19 anyos na si Muhammad sa pagpapasabog sa night market. Hindi po ako makakapaniwala kasi nung araw na yun ang anak ko nasisino. Kilala ko ang anak ko, mabait siya. Kinumpirma ng ilang source ng GMA News na hawak na ng PNP Region 11 ang mga sospek. Mula rito sa Cotabato City, naaresto na ang 4 na suspect sa pagpapasabog sa Rojas Night Market sa Davao City noong nakaraang buwan na ikinasawi ng 15 at ikinasugat ng 70. Miyembro raw ng Maute Group ang 3 sa kanila. Nakuha sa kanila ang cellphone video ng pagsabog sa plano raw sanang gamitin para sa propaganda ng grupo. Batay sa investigasyon, isinagawa ang pambobomba para malihis ang atensyon ng gobyerno sa mga operasyon laban sa Abu Sayyaf. In the news tonight, 3 suspects in a deadly bombing in Davao City last September 2 are now in military custody. Defense Secretary Delfin Lorenzana presented the suspects before members of the media this afternoon. According to Lorenzana, the 3 terrorists are members of the Maute Group. More details of this report from Lala Babilonia. The Davao City bombing case was considered closed after authorities arrested 3 suspects responsible for the said incident. They are TJ Makabalang, Wendell Factoran, and Musali Mustafa, who were found to be members of the notorious Maute Group. The motives behind the bombing, according to Secretary of National Defense Delfin Lorenzana, accordingly, the plan was conceptualized because of the following reasons: to disrupt and divert the government's massive military operations in Sulu that started in July 2016 and in Central Mindanao that started in August 2016. To retaliate for the heavy casualties that they suffered in Buti, Lanao del Sur in August 2016 and the capture of the 8 Maute terrorist group members in a checkpoint in Lanao del Sur on August 22, 2016. authorities also established the link of Maute Group to Abu Sayyaf because of their intention to disrupt the government's massive military operations in Sulu. Makabalang, Factoran, and Mustafa was nabbed on October 4 through a joint mobile checkpoint in Cotabato City done by the Philippine Army and the Philippine National Police. The officials then confiscated materials used for making an improvised explosive device or IED. Also recovered were a submachine gun, a caliber .45 pistol, their motorcycle, and their cellular phones. According to the report of the Philippine Army, it was found that Makabalang detonated a bomb that was placed in possession by Factoran. And while the two were doing that, Mustafa was taking a video of the incident using his cell phone. The report further stated other video that was found could be an indication that the Maute Group was trying to align themselves with the ISIS, since another propaganda video showed Factoran with an ISIS flag behind him. Moreover, a photo showing a bomb manual was also recovered by the authorities. Our initial investigation also showed that the group has impending plans to execute a series of bombings
in Maguindanao area and Davao City. The cellular phone we recovered from its subject showed photos and videos of the actual bombing in Davao City on September 2 that resulted to the killing of 14 individuals and the wounding of 67 others. Lorenzana stated there are 10 members of the Maute group. That is why authorities are still continuing their follow-up operations. For PTV News, Lala Babilonia. President Rodrigo Duterte says fugitive MNLF founding chairman Nur Miswari will be getting out of Jolon next week to begin peace talks with the government. The president made the announcement during the National Banana Congress 2016 at the SMX Convention Center in Davao City. The meeting is aimed at ending the armed conflict in Mindanao. No other details on the president's impending meeting with Nur Miswari in Davao City were disclosed. The president earlier said that he will give Miswari a safe conduct pass so he could go to Davao and they could talk. Miswari is facing criminal charges for his alleged involvement in the deadly Zamboanga City siege in 2013. Case closed na para sa mga otoridad ang Davao bombing incident. Ito'y matapos na maaresto nitong Martes ang 3 miyembro ng notorious na Maute Group na suspect sa pagsabog sa Davao City noong September 2. Mula sa Camp Aguinaldo, itong balita ni Brian De Paz live. Brian, go ahead. Attorney Reg, magandang gabi. Sa mobile checkpoint nga na pinagsanib na puwersa ng Philippine Army at Philippine National Police na aresto ang 3 suspect sa Davao bombing incident noong October 4 sa nasabing lugar sa Cotabato. Ipinirisinta ngayong hapon sa media ang 3 miyembro ng Maute Group na sina TJ Macabalang, Wendell Apostol. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, tinangka ng 3 na tumakas sa checkpoint sakay ng kanilang motorsiklo nang walang plaka. Nakumpiska sa kanila ang mga gamit sa paggawa ng improvised explosive device, submachine gun, caliber 45 pistol, kanilang motorsiklo at mga cellphone. Ayon sa initial na investigasyon at debriefing, si Macabalang ang nag-detonate ng bomba na nasa posisyon ni Facturan. Si Mustafa naman ang nag-video ng insidente gamit ang kanyang cellphone. Ipinakita kanina ang kuhang video ng grupo at litrato mula sa nakumpiskang cellphones para sa kanilang propaganda. Ayon kay General Anyo, may indikasyon na sinusubukang makipag-ugnayan o magkaroon ng ugnayan ng Maute Group sa kanilang grupo o sa ISIS batay sa video. Natukoy na rin ang kanilang kaugnayan sa bandidong grupong Abu Sayyaf dahil nahayag ang kanilang intensyon na sirain ang massive military operation ng pamahalaan sa Sulu. Pinlano umano ng Maute Group ang pagbomba sa Davao City 2 linggo bago ang insidente upang alisin ang atensyon ng pamahalaan sa kanilang pinatinding operasyon sa ASG sa Sulu na nagsimula noong Hulyo at sa Central Mindanao naman noong Agosto. Ang pag-atake umano ay bilang buwelta rin sa mga naging casualty sa Maute Group sa Butig, Lanao del Sur. Sa bisa naman ng search warrant, sinalakay ng ARMM at Cotabato City Police ang bahay ng tatay ni TJ Macabalang na si Teng Macabalang kaninang umaga. Inaresto ang tatay ni Macabalang matapos na ma-recover ang maraming high-power firearms at ammunitions at IED materials. Dinala na ang ama ng suspect sa local police office para sa proper documentation and disposition. Ipinaalam na ng AFP sa PNP at PNP ang major development na ito kay Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sara Duterte. Attorney Reg, ayon kay Secretary Lorenzana, ito'y pagpapakita lang na matatag nga itong puwersa ng AFP at PNP upang tugisin ang mga nasabing suspect at hahabulin pa nila yung iba pang mga suspect sa nasabing insidente. Attorney, balik sa iyo. Maraming salamat, Brian De Paz, nagulat ng live mula sa Camp Aguinaldo. Jessica, 3 miyembro nga nitong Maute Group ang naaresto sa Cotabato nitong nakaraang Martes lang at ang isa sa yung ama ng isa sa mga suspect ay naaresto naman kaninang umaga sa bisa ng isang search warrant. Itong 4 na itinuturong miyembro ng Maute Group ay itinuturong nasa likod ng madugong pagsabog sa Davao City na ikinamatay ng 15 at ikinasugat ng hindi bababa sa 70.
Ito raw ang video na kuha ng nasa likod ng pagpapasabog sa Rojas Street Night Market sa Davao City noong September 2. Ang suspect inaabangan ang nangyaring pagsabog. 15 ang nasawi at hindi bababa sa 70 ang sugatan. Nakuha ang video sa 3 suspect na naaresto. The said 3 terrorists who were riding a motorcycle without a license plate attempted to evade the mobile checkpoint that our security forces set up along Governor Gutierrez Avenue, Cotabato City, resulting in their arrest. Kinilala ang 3 na sina TJ Makabalang, Wendell Facturan at Musali Mustafa sa pagkakadakip sa kanila sa checkpoint sa Cotabato, samot-saring armas at sangkap ng improvised explosive device ang nakuha sa kanila. Ayon sa DND, may kanya-kanyang papel ang 3 sa pambobomba. Si Facturan daw ang nagdala ng bomba sa site, si Makabalang ang umano'y triggerman, at si Mustafa raw ang kumuha ng video para sa propaganda ng grupo. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na ang pagsabog ay para ilihis ang atensyon ng gobyerno sa mga operasyon laban sa Abu Sayyaf at ibang bandidong grupo sa Sulu at Maguindanao. Paghihiganti sa mga napatay sa Butig, Agusan del Sur at mga nahuling miyembro ng grupo sa isang checkpoint sa Lanao del Sur noong August 22. May mga plano pa raw na pambobomba ang grupo sa Maguindanao at Davao sa mga susunod na linggo. They are trying to, sa nakita yung video kanina, meron silang flag ng ISIS, di ba? I think they're trying to get the attention of the ISIS to siguro magkaroon ng recognition yung ISIS para sa kanila. Kanina madaling araw nakuha ang samot-saring armas, bala at sangkap ng bomba sa bahay ni Teng Makabalang. May 7 pang miyembro ng Maute Group ang tinutugis ng militar at pulisya. Pero sa pagkakahuli ng 3, case closed na raw ang kaso. Hinahanap namin kung sino yung mastermind dito, kung sino yung mas mataas pa na nagputo sa kanila. Ito yung mga turuan ni Marwan. Ito mga estudyante nila noon na magagawa nitong mawala na si Marwan, dito over the propagation of the technique. Sa isang pahayag, pinuri ni Davao City Mayor Sara Duterte ang pagkakadakip sa mga suspect. Pero sabi ni Inday Sara, mahalaga raw na maging tulay ito sa tuluyang pagbuwag sa mga teroristang grupo o pagtigil sa mga insidente ng karahasang may kinalaman sa terorismo. Patuloy raw ang hangarin nilang maibigay ang hustisya sa mga biktima ng pambobomba.